Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-uusapan po natin itong mga naging witness po or mga resource person na inimbitahan po ng TUADCOM para po maidiin po si Pangulong Duterte sa mga sinasabi nilang EJK. So, sa makikita po ninyo dito sa screen po natin, nandiyan si Jokno, si De Lima, pati na rin si Father Villanueva. Ito yung pare na sinasabi niya na tinutulungan daw niya itong mga kaanak na mga di umano, mga nasawi daw po sa war on drugs si Pangulong Duterte. So, pag sinabi niyong nasawi doon sa war on drugs si Pangulong Duterte, dinidikit nila yung naging resulta nung war on drugs dahil daw sa war on drugs si Pangulong Duterte, kaya raw namatay yung kanilang mga kaanak. So lahat yon ikinukonekta nila sa mga pulis na umabuso nung war on drugs. So kung iisipin nyo, ano ba ang ibig sabihin ng war on drugs? So ano ba ang nilalabanan ng war on drugs? Siyempre, andyan yung mga criminality, yung mga drug lord. Siyempre alam naman natin kapag na yung isang tao may involvement sa illegal na droga, halimbawa mga addict. So, parang ang may time bomb na laging may time bomb kang nakikita, especially kung halimbawa meron kang kaanak kasama sa bahay na gumagamit. Para kang may time bomb na hawak diyan sa loob ng bahay mo na anytime pwedeng sumabog. Ibig ko sabihin, anytime pag yan ay naaning, pwedeng gumawa yan ng hindi maganda. Puwedeng 'yan, halimbawa yun nga, i-massacre ka, 'di ba? Kaya nga iba naaaning kung ano lang ginagawa, andiyan yung, ah, nagti-trip na lang, nanununog ng bahay, 'di ba, gumagawa ng krimen. So yun yung nilalabanan nung war on drugs si Pangulong Duterte. Eh, siyempre hindi natin maiiwasan talaga na nagkakaroon talaga ng, casualty. Meron talagang umaabuso, hindi naman natin talaga maiaalis yun at aminado naman talaga yung PNP nung time na yun na may mga pulis talagang umabuso. Kaya nga 'di ba, nagkaroon naman ng justice, na-receive naman nila yung justice dahil nga nahatulan naman yung mga pulis na pumatay o nakapatay doon kay Kian De Los Santos, nakakulong na sila ngayon. So, siyempre yung mga magulang, mga kaanak ni Kian De Los Santos, hindi natin alam kung, siguro siyempre kumbaga sa kanila kulang pa yung nakukuha nilang, hustisya. Pero siguro puwede ring nabuyo sila dahil sinasabi nga nila ito yung pinaka-script nila, kung wala yung war on drugs ni Pangulong Duterte, hindi mamamatay yung anak mo. Siguro yun ang sinasabi nila. Pero hindi naman natin puwedeng i-blame na kung bakit sila gano'n. Siyempre, very emotional yung mga 'yan. So, ang nangyayari, sinasamantala nitong mga human right advocate yung sitwasyon. So, dahil siyempre vulnerable yung mga 'yan, very emotional, tumatatak sa isip nila na, oo nga, totoo nga, dapat, kumbaga parang oo nga, kung hindi nag-launch ng, war on drugs si Pangulong Duterte, marahil buhay pa yung anak ko. So, doon puwede nating sabihin dahil inosente yung, nadamay o yung halimbawa na biktima ng mga tiwaling pulis. Pero justice served, nakulong na yung mga pulis na yun. Pero yung hindi natin, matanggap dito, yung parang, lahat ng mga gumawa ng mga hindi maganda, tinuturo kaagad sa pulis. Siyempre, ang mga sindikato, alam nila or inuutusan 'yan ng kanilang mga drug lord, ng mga boss nila na maglinis. Na siyempre kahit 'di siguro drug lord, siyempre yung mga asset nila ganyan, mga runner nila na kilala sila na puwede silang ituro. So normal o kumbaga hindi naman normal, pero yun yung nagiging instinct ng mga kriminal, kagaya ng ginagawa rin ng mga ninja cops, maglilinis 'yan. Nagkataon lang na talagang, kumbaga sabay siguro yung cleansing na ginagawa
Yun ang ginagamit kumbaga, yun yung kina-capitalize ngayon nitong mga human rights advocate na 'to, na lahat isisisi sa pulis. Lahat sasabihin nila pulis ang gumawa niyan. At dahil pulis ang gumawa yan, may marching order yan kay Pangulong Duterte. Dahil yun yung pinakabukang bibig ni Pangulong Duterte. Pero tanungin mo itong mga magulang na to, yung mga kaanak na to, sino ang binoto nilang presidente? Baka nga malamang dyan si Pangulong Duterte pang ibinoto nila dahil ano ba yung naging campaign promise ni Pangulong Duterte. 'Di ba lalabanan niya yung illegal na droga? So, hindi natin pwede i-blame si Pangulong Duterte dahil yun ang ibinoto ng nakararami at baka binoto pa ng mga iba diyan na mga kaanak na di umano na namatay doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. So, kino-connect nila lahat na lang ng nangyaring patayan nung war on drugs, ikino-connect nila sa pulis. Kaya ito pakinggan niyo 'tong, naging statement nitong, magulang nung isa sa mga nasawi dun sa war on drugs. So kayo na po yung humusga kung mali po yung sinabi ko na lahat ikinokonekta nila kay Pangulong Duterte sa kapulisan para maituro kay Pangulong Duterte. Hindi ba naiisip nitong mga 'to, especially itong nila De Lima, nila Jokno, itong pari na 'to, na hindi ba puwedeng mga sindikato yung nagtumba dun sa kanilang mga kaanak? So ito, panoorin po natin 'tong video nito na para maintindihan po ninyo yung ibig kong sabihin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan kaya pindot na. So ito, panoorin po natin ito. Si Arsenia Chico, nanay ng dalawang pinatay po nila. 2016 po, December 29. Habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para po manghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag-uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpare niya, niyaya po siya. Pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, tsaka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po kasi po yung bahay po nung kumpare niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po. Narinig niyo? Sabi niya, kumbaga huminto yung anak niya doon sa bahay ng kanyang kumpare. And then nga, di pa raw nakakalayo yung asawa niya dahil pinauna niya na umuwi. Yung bahay nung kumpare nung anak niya, pinasok daw ng mga armadong lalaki. So, anong koneksyon nung war on drugs ng mga pulis doon sa pagkamatay ng anak niya? Nadamay yung anak niya, oo. Pasensya na po madam. Kumbaga, iko-connect lang po natin sa issue. Total, pumunta ho kayo diyan kasi sa Tuwadcom. Pero kailangan po natin i-analyze din para po kasi baka hindi na kumbaga rito kasi ang napapansin natin is parang sinasamantala yung yung emosyon, yung kalagayan nito ni Madam. Dahil siyempre masakit sa kanya na mawalan ng dalawang anak. So, kumbaga rito sinasamantala nitong mga human rights advocates kuno na imbis na tulungan sila na makapagsampa ng kaso, tanungin mo kung nakapagsampa sila ng kaso, malamang sa malamang hindi. Kasi sabi nga ni Father, 'di ba? Wala pa silang naisasampang kaso dahil natatakot nga raw karamihan yung mga pamilya ng biktima dahil nga baka raw sila balikan. Kita nyo yung yung sistema nila na imbis na i-pursue nila, i-encourage nila na ituloy yung laban, makapagsampa ng kaso,
kung identified naman nila kung sino yung mga pumatay dun sa anak niya. Pero dito kasi dalawa yung ano, dalawa yung nagsalita diyan, isasama rin na lang natin kasi medyo mahaba yung video. Yung isang, magulang is gano'n din yung nangyari. So, sa kanya naman, ang kuwento naman niya, mga pulis daw yung pumatay dun sa anak niya. So, kung alam niyang pulis yung pumatay sa anak niya, madaling masasampahan ng kaso. Pero ang tanong, nakapagsampa ba talaga sila ng kaso? Kasi nung ano parang hindi makasagot ng direkta yung isang, nanay kung nakapagsampa ba ng kaso. Siguro, naniniwala siya nakapagsampa ng kaso dahil sinabi lang sa kanya. Pero ang totoo, baka wala talagang nakasampang kaso. Kasi ang gusto lang mangyari nitong mga human rights advocate na 'to, propaganda lang. Nasiraan lang ang mga Duterte. Bawian lang yung mga Duterte. Kaya nga naniniwala ako yung sinabi ni Pangulong Duterte na na after ng kanyang termino, itong mga drug lord na 'to, babalikan siya 'to, gaganti 'to. So, ito na siguro yung ganti ng mga drug lord. So, baka ginagamit na 'tong itong mga politiko na 'to, itong, itong mga hearing na 'to, para bawian na si Pangulong Duterte. 'Di ba? Hindi mo na kitang-kita na yung yung mga sinabi na Pangulong Duterte nangyayari, 'di ba? Tulad niyan, iko-connect nila si Pangulong Duterte dahil sa utos niya tungkol sa war on drugs na sabagay maganda naman kasi yung ni Pangulong Duterte, real talk, na i-encourage ng mga pulis na lumaban yung mga kriminal. Bakit? Bakit nga kumbaga bakit niya sinabi yun na i-encourage na yung mga kriminal? Kasi ang punto niya, kaysa naman pakainin pa ng gobyerno yung mga kriminal na yan kapag yan nakulong, and then eventually mamaya makalaya pa yan, is uulitin lang nila yung ginagawa nila kasi sistema na nila yun, eh. So sayang lang yung ibibigay na tulong o yung pagpapakain dun sa mga kriminal na yun. Instead, ibigay na lang yung budget dun sa mas nangangailangan, which is 'di ba, napaka-logical or common sense yung ginamit ni Pangulong Duterte. Kaysa nga naman mamerwisyo pa 'yan, tapusin mo na yung niyan, yung kumbaga bago pa man nila gumawa ng panibagong krimen, tapusin mo na kaagad para hindi na makagawa uli ng krimen. So yun yung pinakapunto ni Pangulong Duterte kaya sinasabi niya dun sa mga pulis niya, na-encourage yung lumaban. Pero siyempre kapag hindi naman lumaban, sumuko, edi arestuhin niyo. Kaya nga ang dami pa nga na rin naaresto, maraming nagpa-rehab dahil nga yung iba ayaw pang matsugi, gusto pang magbago, so pinagbigyan pa. Kaya nga yung sinasabi niyo lang naman, i-encourage niyo lang naman, hindi naman pipilitin, i-encourage niyo, sige lumabang ka. Kung ayaw lumaban, edi arestuhin niyo. Kung lumaban, edi unahan niyo na. Kaysa naman yung kayo yung unahan nitong mga kriminal na 'to. So, pinakita lang dito sa video na 'to na talagang, lahat na lang ng, puwedeng ikonekta nila, iko-connect nila. Kahit na hindi pulis ang gumawa, sa kanila pulis ang gumawa nun. Kahit wala silang ebidensya na hindi pulis o pulis ang gumawa nun, wala silang ebidensya, still paninindigan nila dahil as per advice siguro ng mga human rights advocates na 'to, ng mga pulis. Kaya hindi natin maintindihan, bakit nagagalit sila sa mga pulis na gumagawa ng kanilang trabaho. Instead na magalit kayo doon sa mga kriminal na ang inaargabyado ay yung mga inosente. Sino ba ang mas rito, mas dapat protektahan ng gobyerno natin, itong human rights advocates na 'to. Kaninong karapatan ba ang mas nadidihado rito? Yung karapatan ba ng mga inosente o yung karapatan ng mga kriminal? Kasi lumalabas dito, parang ang pinagtatanggol pa nila rito ay yung karapatan ng mga kriminal. 'Di ba? Yan lang yung nakakalungkot na parang after ng, ginawa ni Pangulong Duterte na lahat yan nagpalakpakan nung panahon ng SONA.
ni Pangulong Duterte, ngayon pinalalabas nila na si Pangulong Duterte ay masamang tao, na taliwas sa mga nararamdaman o nakita ng mga simpleng mamamayang Pilipino na naramdaman na naging ligtas ang Pilipinas sa mga kriminal sa loob ng 6 na taon. At ngayon, nakakaramdam uli ngayon ng takot dahil ang mga kriminal pakalat-kalat na uli. Dahil ang ating war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos ay bloodless. So kailangan ng mga polis natin makiusap na wag nang gumawa ng krimen. Ang mga drogista, ang mga drug lord, itigil na yung kanilang pagbebenta ng illegal na droga. So kailangan yung mga pulis natin makiusap. So it's either pumayag yung mga drug lord o hindi, wala magagawa yung mga pulis. Hindi pa rin nila pwedeng saktan dahil mahaharap sila sa mga reklamo dahil andito yung mga human rights advocate na pinoprotektahan ang karapatan ng mga kriminal. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.